dekada 50 ay isang mahalagang yugto para sa Pilipinas. Nagsisilbing tulay sa pagitan ng kolonyal na nakaraan at mga pangarap para sa sariling kinabukasan. Ang mayamang kultura ng panahong ito ay sumasalamin sa isang bansang nagsisikap balansehin ang tradisyonal na ugat at global na pagbabago. Ating pakinggan ang kwento ng buhay ni Cely Abaha. Good afternoon po. Ano pong name at age niya po? Cely Abaha, 75 years old. Pwede po ba kami pwede po na ba namin malaman yung pamumuhay niyo po before? Malaki ang difference kasi usually ang mga babae noon, like my mother, sa bahay lang. Father ko lang nagtatrabaho. Pero one thing sure, hindi kami hirap. Hindi katulad ngayon. Parang mas ngayon po mas open na, like yung mga babae po, like allowed na sila mag-work, gano'n. Kasi kailangan dual ngayon ang nagtatrabaho. Bakit? Sa hirap ng buhay. Pero nung araw kasi, wala kasi kami luho. Like for instance, from Tondo to Binondo, nilalakad namin yan. Kasi walang tricycle. Hindi katulad ngayon, lalakad lang ng kapiraso, magta-tricycle pa. Di ba? Pero more of moral values kami. Parang may pagka-conservative type pa po, gano'n. Actually, ayaw akong pag-aralin ng magulang ko sa college kasi ang babae daw sa bahay lang. Pero nag-aral ako, yung 4 years ko, natapos ko ng 6 years kasi nag-working student ako. Ano naman po, like yung sa environment po, gano'n, like ano pong difference ang napansin? Ako, laki ako sa Tondo. Doon sa isang street, nandun yung Sige-Sige, Okso, yung mga ganun siga nung araw sa Tondo. Pero, sila, ang kagalit lang nila, yung kapwa nila gang, yung kalaban. Hindi katulad ngayon, kahit hindi mga gang, wala ka ng assurance ng safety. Diba? Totoo naman eh. Oh, bakit? Kasi masyado ng AI. Ang crime ngayon nasa internet na. At ang masama, mismong mother, ang siyang nambibiktima ng anak. Diba? Nakikita nyo yan. Nung araw sa amin, hindi. So sa tingin niyo po, mas safe before kesa po ngayon? At saka mas maganda buhay. Wala kami niya mga hotdog, walang ganito. Katulad nung gusto ko magtrabaho, hindi ako pwede sa restaurant kasi kakalabit-kalabitin ka. Ganon kataas ang moral values. Diba? Eh ngayon, hindi eh. Oh, diba? Pero ngayon, maraming opportunity. Katulad ng Jollibee, nung araw wala yan. Diba? Pero ang tao, hindi maluho. Kakain sa bahay. Halimbawa, merienda, hindi ganyan. Nung kanin na bahaw. O, diba? At pero lagi kami may merienda. Pero hindi ganun kaluho. Like para pong kayo po yung mas creative po dati. Like kayo po yung nagpo-provide mga kailangan, gano'n. Unlike ngayon po, nabibilin mo na lang kung saan. Oo, pero kasi ngayon, natatalo ng luho. Kaya lumalaki ang expenses. Kagaya niyan, kahit bata, cellphone na. Diba? Imbis ibilin ng laruan, bibigyan ng cellphone. Diba? So, yun ang malaking difference. Kaya lang, ang tao nung araw, parang nasa innocent type. Diba? Ang mga babae kasi no, yes lang eh. Walang women empowerment. Hindi katulad ngayon at may age of 75, palaban pa ako. Marketing kasi ako. Would you believe, yung Krami, 4.5 hectares, sinuhon ako yan. Kasi akala ko isang opisina, tapos lahat binigyan ko ng proposals. Pagka may time sila ng meeting, nagpe-present kami, pati sa schools. See? Struggled kami. Pero happy pa rin. Katulad ninyo, hindi naman required makatapos ang babae nung araw eh, kaya nga ayaw kong pag-aralin, pambahay lang daw. Diba? Kayo, kailangan, you have to earn your living. Yan ang additional expenses ng mga parents. Atin namang tuhayan ang kwento ni Roger Pirante na nooy nakatira sa Tanawan, Batangas at ngayon ay kasalukuyang nakatira sa Santa Maria, Bulacan. Tanong ko lang kaya, kumpara niyo ba yung buhay niyo noon? Mas maganda ba yung unang panahon ng mga kultural natin, ng mga tradisyon kaysa ngayon?
Kung ako ang tatanungin, mas maganda nung panahon. Kasi nung unang panahon, medyo mura ang mga bilihin. Eh. Madali kumita ng pera. Oh. Eh, sa ngayon, napakahirap kumita ng pera. Anong naging dahilan po sa ngayon ng mga naging problema sa palagay niyo? Ang naging problema natin sa panahon ngayon, nasa pamumuno. Alam mo, yung pamumuno, mga namumuno dyan. Sa yung pagdating sa, kumbaga sa social na culture niyo noon, kumpara ngayon, pagdating sa mga pamahiin niyo, mga ganyan, meron kayo noon? Oo, meron na kami noon. Pagka niligawan ko ang isang babae katulad mo, niligawan kita. Kaya paalam ko kagad sa magulang ko, tay, ang tawag sa namin nung araw, papa lang, mama. Walang tatay noon, walang daddy, walang ano. Pagtawag, pa, kursunada ko yung babae niyo. Iisa lang ang sasabihin ng magulang ko. Aba, ay di ligawan mo. At pagka wagursutuhan mo, dali mo kagad dito sa bahay, mamamanikan tayo. Yun lang. Ano yung traditional na ginagawa niyo sa panliligaw tayo? Ako, kinikindat-kindat lang kung meron ako isang panyo, ginaganong-ganong ko lang ng panyo, para mapansin ako. Pero hindi kayo nangaharana sa kanya. Ay, nakaharana din. Oo. Tapos, Pagka kinantahan kong ako'y yung tingnan eh. Nandito ako sa ibaba ng bintana. Ay, sigurado. saan kayo dati nakatira? Probinsya po. Ito, Tanawan dito nga. Tanawan Liti. So yung pamasahe nyo mula sa inyo, Pabayan, or sa ibang lugar na? 16 pesos lang. Oo. Nung araw yun. Oo, nung araw nga. So Wala akong naipon. kumbaga kung tinatawag nilang mayaman ka na, kung gaano kahalaga yung pera na meron ka lang. Mahal, hindi naman ito masyadong mahalaga ang pera nung araw. Kasi, nung araw ang pera, madaling kitain eh. Madali, napakadali lang. Kapag maglakad ka lang, makakakita ka ng piso eh. Pero nakakabili kayo na cents noong unang panahon pa tayo. May nabibili ka talagang product ng cents noong unang panahon. Mayroon. Para 5 centimos, Mayroon, hindi lang, Sen. Yung, sa centavos talaga. Yung pabili nga ako ng 2 centavos na mga suka, asin, ganun. Mayroon ka talaga nabibili. Ay ngayon, wala. 10 piso yata pinakamababa ngayong asin eh. Hindi. kaya nga medyo mas kasi ngayon, medyo mas malaki na yung value ng pera natin kaysa sa noong panahon. Oo, tama yun. Pagdating ko sa ng mga parents ko sa pagpapalaki ng bata ng ilang anak, ano po ang mga tinuturo sa inyo na magagandang asal, ganyan? Paano po pinalaki ng magulang noon ang mga bata kaysa ngayon? Ang para sa akin, ang mga magulang nung araw, disiplinado ang mga kabataan. Ang totoo. Yes. Ay ngayon, wala kulang sa disiplina ng mga kabataan ngayon. Eh, isipin mo, college na, nag-aaral na ang barkadahan ngayon, pagdating dito nagsisigawan, nagkakatahan, hindi ganun ang pag-disiplina. Nung araw, pag sinabi ng magulang namin nung araw na, Hoy Roger, dapat alas 6 na, alas 4, alas 5, andito na kayo sa bahay ng kapatid mo. Kasi dadalawa kami sabay na nag-aaral ng kapatid ko eh. Kapatid mo sa akin. Ganun talaga ang kailangan. Pagka wala kang, hindi ka makarating sa ganung oras. Meron kaming kawayan na pamalo, ganito yata kalapad. Tinitidisa kaming may pangalan yun, Roger, Stella. Pagka kung sino ang nahuli ka doon ng pipili na yung pangalan mo na doon, kasabit lang yun. Dito sa puwit, patatama. Sa puwit ang palo noon. Pagdating naman po sa oras ng, hindi ba yung pag-discipline na naman po, pag oras ng umiinom, talaga may oras kayo. Oo, may oras talaga. Talagang disiplina kami doon.
Hindi kami po pwede pagka ang magulang ko, may tao, may bisita dumating din. Hindi kami po pwede maingay yung tatawa, yung nandun, nakikisabad sa kwentuhan. Totoo yan. Hindi pwede Nanay yun. ko kasi ganyan din ang kwento sa akin. Hindi kami nakikisabad doon. Kaya mas disiplinado ang mga bata noon kaysa sa ngayon. Kaya, bali yung ano sa inyo nun dati, tayo, pagbili ng halaga sa produkto natin, diba? Magkano po yung pinaka dati? Nung unang panahon, nabibili. Mura yung panahon nila yun. Hindi ko na gaano masyado matanda. Pero mas para sa akin, mas maganda ang panahon noon kaysa rin ngayon. Sa ngayon, Oo. mas mahirap. Mas mahirap ngayon. Pataas kasi ng pataas yung ano. Oo, dahil matataas ang mga bilihin. Pagdating sa mga ano po, sa mga tingin ba may mga criminal cases sila dati, di ba nung panahon, alin po yung mas maganda noon na ano konsepto? Wala pa halos mga ganun magnanakaw or ano, or sa dito. Kumpara niyo po kayo sa dito. Ngayong panahon na to. Sa amin sa probinsya, kasi ang naging asawa ko, taga Quezon, sa taga Gumaka. Ngayon, ang lahi ng naging asawa ko, lahi ng mga NPA. Doon sa probinsya, ang kinagisnan ko doon, yung pagka ang isang tao, katulad ko, video sutil ako, ang gagawin, titikapihan ako ng mga kamag-anak ng asawa ko. Bibilag ako sa, padidipahin ako sa gagawa ng social na kawayan, padidipahin ako ngayon. Yun ang parusa. Ibig sabihin po, nung unang panahon may NPA. Matagal na yan. Ito ba ang unang panahon? Ang kung katahimikan naman, ang katahimikan kasi, dala-dala naman yan kahit hanggang ngayon katahimikan. Maraming katayangan, dala pa rin nga hanggang ngayon katahimikan. Ano yung pagbabago tayo nasa tao? No? Oo, wala naman ibang makakagawa nun pagbabago, katahimikan. Tayong tao ang makakagawa nun. Dahil pagdating sa ano, di ba yung konsepto ng sa pag-aaral mo, pinipilit ano po ba kayo sa pag-aaral mo? Or okay na po sa magulang na hindi makapag-propose, parang gano'n. Nung araw, pinilit ako na naranasan ko kung paano ako pinilit ng magulang ko. Kasi, ang gusto ko makatapos ako ng pag-aaral, gusto ko maging isang pare. Pare, pagka kami nagsisimba kasi dibuto ang nanay ko na bilang isang Katoliko. Nagsisimba kami, hangang-hanga ako sa pare pag nakasuot dito ng sutahanan niya. Talaga ako, balang araw ako rin ganyan din ako. Pero ang tatay ko, ayaw ng tatay ko. Gusto ng tatay ko, maluwang ang aming lupain. Gusto ng tatay ko, agriculture talaga kunin ko. Pero napagbigyan ko rin siya. Nung ako'y naglayas na, naisip na yung mga nagpayo sa akin, naisip ko rin na, nag-enroll ako sa UP Los Baños. Kaya, yun. Katapos din ako ng kahit paano. Pagdating sa trabaho noon, tayo, ano yung pinaka na trabaho ng unang panahon? Yung mas, kumbaga sa sikat na trabaho ng unang panahon kaysa ngayon? Ang pinaka-hinangaan ko na hawak ko ng trabaho, naging isang parang security. Siguro, mataas na po yun. Lagi ako may hawak na armas. Bali yun ang naging Iyon ang aking pinakahangaan. Tapos, nung ako na may naging master baker, nawala na yun. Na na ako doon sa panuntunan doon sa master baker na. Ay, ilang taon po kayo noong 51 kayo kinanganak? March 3, 1951. Kung nakatandaan niyo po, ano buhay niya noong panahon ng 1950 na pinagkaiba mo? Pamumuhay ka? Malaking at mahirap. Mas mahirap tayo kasi Ang mga kasuotan po ba noon, ano pinagkaiba naman ngayon? Kung paano natin, ano natatandaan po ba kung ano mga kasuotan niyo noon? siyempre yung araw medyo tama kahit na medyo hindi masyadong mahirap ang buhay. Dahil mas mahirap ka. Hindi mo susunod yung gusto mo. Hindi po, ano po ba natatandaan yung damit niyo noon? Sa damit ngayon, ano ba nagkaiba? Parang
Handa yun po, As ewan ko sila. Basta ako ganun ako eh. Ganun pa rin. Kung anong buhay at anong pinagkaiba ng kalakaran noon. Mahirap na. Kung ako sa tanda ng uno, sobrang pinagdaan ako ngayon. Talagang sobrang. Malit pa akong tatanda ako sa mungkin. Sa bukong. Dito po ba kayo kami sa Santa Maria? Sa people. Sa Bicol na, wala ba na? Wala ko. Yung panahon nyo po, magkano po yung bigas? Bigas. Kung natatandaan niyo, Mura yung salit na maliit na gano'n. Pangamura ng 10 piso lang. 10 piso po Oo, yan. oo. Yung ba salit na parang ganyan? Opo. Binataka yun. Ano yun? Mali 3 batang namin sa binataka na napakamura no. Kaya bumili ka ng piso tinapay, yan laki-laki. Eh ngayon, magkakitiso pa ba ngayon? Wala na po. Sobra. Sa 9 na yung mga... Bawang sa eskwela, ang muti sa akin, napakamura sinagditin. Doon ba sa probinsya niyo po, meron sinahay home ng mga panahon na yun? Hindi, meron. Napakamura. Napakamura. Natatandaan niyo po ba magkano sinahay? Libre na nga ang bata eh. Oo, nung araw. Araw. Kasi yung araw eh, sumisingit lang sa barangay, umasa pagpapatanood na. Meron po ba kayo mga appliances ng mga panahon na yun? 1950s? Wala eh. Wala. Wala kami. Hindi namin alam yung mga. Walang TV doon, walang ano, hindi lang kami. Natatandaan niyo po ba kung magkano ang kinikita ng pamilya noon? Ay, Para mabuhay. Napakamura, 35 lang ang isang araw. 30. Ang Sa isa. isang araw, mabili pa natanong ko sa may bakul na may bakul. Ang isang araw. Malaki na yun. Oo, kasi Malaki na mabilis sa yun. araw. Malaki na yun. Tapos makabili ka na ng ulam ng 5 piso, 10 piso. Bigas mo eh. 10 pesos. Napakamura kaya sabi ko sobrang hirap ngayon ang kama. Paano po kayo pinalaki ng magulang? Pag-disiplina. Ngayon kasi parang hindi na ano eh. Iba ngayon. Tapos sabihin ko sa iyo, ngayon nila na ang magulang ang dinidisiplina ay ang anak ang dinidisiplina sa magulang. Baliktad ngayon eh. Hindi ka masusunod sa anak. Pero ako sa akin po pwede yung ganda. Dahil may anak ako, 3 anak. Ano po mga Mga dami mo yung mga panahon na yun. Ay di stick no? Ay, hindi. Ano po? Ano ba yun? Ano ba tawag mo? Ganyan? Time starter. Oo. Hindi, mga laro. Nagkakatuwa ako naman. Aha. Mga piku. Nagkakatuwa ako. Mga piko-piko. Yun.